sa isang lungsod na nababalot ng lihim at kasinungalingan. Mula sa mga may gawa nito, Mag-ingat ka sa mga anino sa iyong pananaw. Hulyo 15, 2008, madaling araw sa isang ordinaryong tahanan sa Santa Maria, Bulacan. Bago pumasok sa trabaho sa Maynila ang kanyang asawa, maingat na inabot ng ginang ang isang bot ng energy drink. Mahal, mag-ingat ka sa biyahe. Iyon na pala ang huling tiningang kanyang asawa na maririnig niya. Isang oras ang lumipas, sumalpok ang sasakyan ng lalaki sa guardrail na expressway at hindi na siya kailanman nakabalik. Sa burol, lahat ng mga taga-baryo ay nakiyak sa pananangis at pagkahimatay ng magandang dalaga. Walang sinuman ang naginala sa kanya o mas tamang sabihing hindi nila magawang paginalaan siya dahil siya ay isang mapagmahal na anak at isang tapat na asawa. Ngunit lingid sa ating kaalaman, may nakatagong nakapangingilabot na senaryo sa likod ng maluhang iyon. Ang perpektong krimen ay tila nagtagumpay. Ngunit makalipas ang 5 taon, isang luma at maalikabok na computer ang nagbukas ng kahon ni Pandora. Sa kaibuturan ng na-recover na hard disk, nananatiling buo ang matala ng paghahanap tungkol sa kamatayan, 10 araw bago maaksidente ang asawa. Isang digital na tala na nagbabadya ng kamatayan at isang larawan ng dating kaklase na hindi sinasadyang natagpuan. Ang mangha ito ang nagsimulang makpabagsak sa pader ng kasinungkalingan na itinayo. Sa panahong wala pang CCTV o smartphone location tracking, ang pinakamalupit na pagtataksil na binalot sa ngalan ng pag-ibig. Ano nga ba ang laman ng energy drink na inabot ng asawa? At sino ang insurance agent na palaging umaligid sa kanya? Ang talaan ng sandaling ang pag-ibig ay naging kasakiman, ang kwento ngang araw na iyon ay magsisimula na. Setyembre 2013, isang hapon na hindi pa rin gaanong lumilipas ang init ng tag-araw. Sa isang maliit na computer repair shop sa isang makipot na eskinita sa labas ng Santa Maria, tanging ang ingay ng isang lumang ventilador ang maririnig. Ang may-ari, si Marco Aguilar na 28 taong gulang, ay nakaupo ng malalim sa kanyang upuan, nakatitig sa monitor kung saan sumasayaw ang alikabok sa ilalim ng ilaw ng fluorescent lamp. Nag-click si Marco sa mouse at bumulong sa sarili sa inis. Naku, bakit ang bagal ng computer na ito? Nakakainis. Ang desktop na kanyang ginagawa ay ipinagawa 2 araw na ang nakalipas ni Maria Reyes, isang biyuda na 5 taon nang namatayan ng asawa. Walang emosyon na iniabot ni Maria ang lumang CPU at hiniling na i-recover lamang ang mga dokumentong lupa na naskan niya dati para sa paghahanda sa paglipat. Inikot ni Marco ang naninigas na league at tiningnan ang listahan ng mana-recover na file. Masken ng titulo ng lupa, kopya ng mga kontrata, at mga luma at kupas na larawan. Ang madokumentong hiniling ng kliyente ay mayos namang na-recover. Ngunit habang nag-scroll pababa, biglang huminto ang daliri ni Marco. Kumunot ang no ni Marco at inilapit ang mukha sa monitor. Ano to? Isang folder ng internet search history na may petsang Hulyo 2008. Walang peg-alinlangan niyang na double-click ang folder at sa sandaling makita ang text file na lumitaw sa screen. Nanlaki ang kanyang mata at tila hiningal siya. Nakasulat doon ang manakapangingilabot na parirala tulad ng sintomas ng overdose sa sleeping pills, mga katangian ng aksidente dahil sa antok, at proseso ng pagmamana ng lupa kapag namatay ang asawa. Biglang tumayo si Marco mula sa kanyang upuan at isang patak ng malamig na pawis ang dumaloy sa kanyang likod. Nanginginig ang kamay na hinawakan niya ang mouse at muling tiningnan ang petsa ng search history. Hulyo 5, 2008. Lumunok si Marco at bumulong sa sarili. Sabi ni Ginang Maria, namatay ang asawa niya sa isang aksidente sa sasakyan 5 taon na ang nakalipas. Naalala ni Marco ang kwento tungkol sa batang biyuda na narinig niya mula sa mga taga-baryo. Kinuha ang kanyang smartphone mula sa bulsa at mabilis na hinanap ang aksidente sa NLEX
2008. Ilang sandali pa, lumitaw sa screen ang isang maikling balita noong madaling araw ng Hulyo 15, 2008, isang 3-2. Taong gulang na lalaki ang namatay matapos sumalpok sa guardrail sa North Luzon Expressway dahil sa antok. Ang paghahanap ay noong Hulyo 5, ang pagkamatay ay noong Hulyo 15. 10 araw na pagitan. Napagtanto ito ni Marco, tinakpan ang bibig at napaatras, hindi maari. 10 araw bago ang aksidente, hinanap niya ang mga bagay na ito, kinagabihan, hindi nakatulog si Marco. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na maaring nakataon lang, ngunit ang eksaktong pagkakatugmangang mga petsa ay hindi maalis sa kanyang isipan. Sa ikatlong araw, ibinaba ni Marco ang shooter ng kanyang tindahan. Isinilid ang hard disk at ang printout ng search history sa isang bag at dumiretso sa himpilan ng pulisya. Sa harap ng desk ng police station, nanginginig ang boses na sinabi ni Marco, "Gusto ko sanang ipaimbestigahan muli ang kaso ng pagkamatay ni Ginoong Jose Santos noong 2008. Tiningnan siya ngang pulis na nakaupo sa desk na may pagtataka. Ang aksidente 5 taon na ang nakalipas. Ano ang basehan mo para hilingin ang muling investigasyon? Inilabas ni Marco ang lukot na printout mula sa kanyang bag at inilapak sa desk. Malalaman ninyo kapag nakita ninyo ito. Hindi ito simpleng aksidente. Ang kaso ay agad na inilipat sa mga investigador at ang nakatanggap ng mga dokumento ay si SPO 4 Ricardo Vargas, isang 30 taong veteranong pulis na dumaan na sa lahat na uri ng kaso. Isinuot ni Vargas ang kanyang salamin sa dulo ng ilong, binasa ang mga dokumento na may kunot na nu at pagkatapos ay ibinato ito sa mesa. Ano ba to? Isang kasong isinara 5 taon na ang nakalipas. Bubuksan ulit, ang dami pa nating trabaho. Ang kanyang kasamang mas bata, si PO2 Benji Cruz na nasa edad 30, ay lumapit dala ang kanyang upuan at sinilip ang mga dokumento. Sir, hindi po ba kahina-hinala ang petsang search history na ito? Eksaktong 10 araw bago ang aksidente. May amoy to. Imbes na sumagot, tumingin si Vargas sa labas ng bintana at akmang magsisindi ng sigarilyo nang bigla siyang huminto. Sa kanyang isipan, biglang bumalik ang eksena sa expressway noong mainit at malinsangang umaga ng 2008. Ang yuping sasakyan na sumalpok sa guardrail, ang binatang lalaki na nakahandusay sa driver's seat at ang imahe ng asawa na dumating sa eksena at humagulgol. Bumulong si Vargas. Hindi pumayag sa autopsy ang asawa nun. Nanlaki ang mamata ni Podue Cruz. Sir, nandun po kayo mismo sa eksena ni kasong iyon, dahan-dahang tumango si Vargas. Noong panahong iyon, maring tumanggi ang pamilya, kaya pinalagpas na lang namin. Wala rin namang nakitang senyales ng foul play. Pero mayroon akong naramdamang hindi tama nun. Biglang tumayo si Vargas at kumumpas. Benji, tayo na. Pumunta tayo sa bodega ng madokumento. Kailangan nating halungkatin lahat ng tala mula Hulyo 2008. Bumaba ang 2 pulis sa amoy-amak na basement ng himpilan ng pulisya. Matapos ang paghahaluhog sa mga maalikabok na kahon, natakpuan nila ang file ng mga aksidente sa trapiko noong 2008. Binuklat ni Vargas ang lumang folder. Sa file ng namatay na si Jose Santos, nakasulat ang sanhi ng kamatayan. Antok sa pagmamaneo. Sa tabingang pangalan ng asawang si Maria Reyes, nakasulat, autospy, hindi isinagawa dahil sa pagtanggingang pamilya. Dinilaan ni Vargas ang kanyang daliri habang binubuklat ang mga pahina hanggang sa makita niya ang isang dokumento mula sa insurance company na nagsasabing ang death benefit na 2 milyong piso ay naibigay na sa benepisyaryong si Maria Reyes. Sa susunod na pahina, huminto ang kamay ni Vargas sa personal na impormasyon ng biktima kung saan nakasulat, lupa malapit sa Santa Maria, 300 metro kuwadrado, magkasamang pag-aari ng mag-asawa. Nanatili ang tingin ni Vargas sa linyang iyon, pagkatapos ay isinara ang folder at dahan-dahang ipinikit ang mga mata.
Ang kanyang kutob bilang pulis ay malakas na tumitibok. Nakita ito ni P.O. Cruz at maingat na nagtanong, "Sir, ano po ang gagawin natin?" Biglang iminulat ni Fargas ang kanyang mata. Hinawakan ang folder at naglakad palabas ng bodega. Nag-utos siya sa isang mababa at malakas na boses. Ipatawag si Maria Reyes bilang isang person of interest. Huling bahaging Setyembre 2013, mabigat ang hangin sa loob ng interrogation room ng pulisya. Sa maliit na silid na walang bintana, tanging ang malamig na ilaw ng fluorescent lamp ang tumatama sa mesa. Nakaupo sa isang bakal na upuan si Maria Reyes na may maputlang mukha at walang kolorete. Nakatingin sa kanyang kamay na maayos na nakapatong sa mesa. Sa kabilang panik, binasak ni SPO Pat Fargas ang katahimikan sa pamamagitan ng pagtapik sa mga dokumento. Si P.O. Cruz ay nasa isang sulok, nakabukas ang laptop at tensyonadong pinagmamasdan ang dalawa. "Ginang Reyes, ipinatawag ka namin bilang person of interest para linawin ang ilang bagay." Tinitigan ni Fargas si Maria. "Noong madaling araw ng Hulyo 15, 2008, pumanaw ang iyong asawa, si Ginoong Jose Santos. Maari mo bang ikwento ang mapangyayari ayon sa iyong naaalala?" Dahan-dahang itinaas ni Maria ang kanyang ulo. Ang kanyang mamata ay bahagyang nanginig bago naging kalmado na parang isang malalim na lawa. 5 taon na po ang nakalipas. Baka hindi na po eksakto ang aking maaalala. Tinuktok ni Fargas ang mesa gamit ang dulo ng kanyang ballpen at muling nagtanong, "Okay lang, kahit pira-piraso, sabihin mo lang kung ano ang iyong natatandaan." Huminga ng malalim si Maria. Ang dulo ng kanyang daliri na nakapatong sa mesa ay bahagyang nanginginig. "Nang gabing iyon, umakyat po ang asawa ko papuntang Maynila. May mahalaga raw siyang meeting sa opisina noong Martes ng umaga." "Anong oras siya umalis ng bahay?" "Mga 2. 30 ng madaling araw po. Sabi niya, kung sa umaga pa siya magmamaneho, traffic at mapapagod lang siya, kaya mas mabuting maaga siyang umalis at matulog na lang muna sa isang murang motel malapit sa opisina." Dahan-dahan binuklat ni Fargas ang madokumento at kaswal na nagtanong, "Mayroon bang kakaibang nangyari bago siya umalis? Iba sa karaniwan?" "Wala po. Tulad ng dati, binigyan ko lang siyang isang energy drink at nakpaalam na magingot." "Iyon lang po." Ang boses ni Maria ay labis na kalmado. Tila siya isang artista na nagbabasa na isang script na paulit-ulit ng inensayo, walang bakas na emosyon. Hindi inalis ni Vargas ang tingin sa mga dokumento at matalas na nagpatuloy. "Ngunit tumanggi kayo sa autopsy nun. Karaniwan, kapag may kaduda-dudang pagkamatay, autopsy ang unang ginagawa." Biglang nanigas ang balikat ni Maria. Kinagat niya ang kanyang labi at sumagot, "Ayoko na pong masaktan pa ang asawa ko. Ano pa po ang silbi na hiwain at baliktarin ang isang malamig na bangkay?" Tumango si Fargas at isinara ang mga dokumento. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas. "Sige, hanggang dito na lang muna tayo ngayon. Kung may maalala ka pa, tawagan mo kami." Tahimik na tumayo si Maria at lumabas ng interrogation room. Agad na tumayo si P.O. Cruz at lumapit kay Fargas. "Sir, nakita niyo po ba ang ekspresyon ng babaeng iyon? Nang mabanggit ang autopsy, nanginig ang mga mata niya. Siguradong may itinatago siya." Hindi sumagot si Fargas at sa halip ay tumingin sa pader. Sa kanyang isipan, binubuo na niyang muli ang kaso 5 taon na ang nakalipas. "Benji, hanapin mo ang magkatrabaho ni Jose Santos noong 2008. Alamin mo kung may kakaibang nangyari sa opisina bago ang aksidente. Halungkatin mo lahat." Ilang araw ang lumipas, nagtungo ang 2 pulis sa isang maliit na pabrika ng electronics sa Valenzuela. Sa gitna ng ingay ng mga makina at amoyng langis, sa isang sulok ng pahingahan, nakilala nila ang 3 dating katrabaho ni Jose Santos. Lahat sila ay nagsabi na si Jose ay isang mabuting tao na hindi makabasag pinggan. Isang katrabaho ang humithit ng sigarilyo
at nagbalik tanaw. Si Kuya Jose, tunay na tao. Kapag sumusweldo, walang sentimong sinasayang, ipinapadala agad sa probinsya. Tuwing weekend, umuwi para makita ang asawa. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun ang nangyari sa kanya. Inilabas ni Vargas ang kanyang notebook at nagtanong, bago ang aksidente, may napansin ba kayong kakaiba, kakaibang kilos o problema sa pera? Wala naman yata. Habang nag-isip ang mga katrabaho, bumukas ang pinto ng pahingahan at pumasok ang isang lalaki. Si Manglito, nasa edad 40, na may suod na maruming damit pantrabaho, magasir, kadyo po ba ang mga pulis para sa kaso ni Kuya Jose? Lumingon si Vargas at sumagot, "Oh, kamingga. Sino po sila?" "Ako po si Lito. Nagtrabaho ako sa ilalim ni Kuya Jose. Parang tunay na kapatid ko na po siya." Itinuro ni Vargas ang isang bakanteng upuan. Umupo si Mang Lito at kinamot ang ulo. "Hindi naman po ito malaking bagay, pero isang linggo bago ang aksidente, may nakita po akong medyo kakaiba. Nanlaki ang mga mata ni Vargas. Kakaiba, pakidetalye po." Tanghalian noon, pabalik na ako galing sa kainan, nakita ko si Kuya Jose na nakaupo sa isang coffee shop malapit sa opisina. Pero may kasama siyang hindi pamilyar na lalaki. Sumandal si Vargas at nagmadaling magtanong, "Anong klaseng lalaki?" "Manana sa 30S, payat, nakasuot ng formal na damit. Maraming dokumento sa mesa at may ipinapaliwanag kay Kuya Jose." Si Kuya Jose naman, tango lang ng tango habang pumipirma. "Mukha bang insurance agent? Ngayong sinabi niyo, ganun na po ang dating." Parang may kinukontrata. Nakatinginan sina Vargas at Cruz. Mabilis na isinulat ni Cruz ang mga detalye sa kanyang notebook. Kinabukasan, bumalik ang dalawang pulis sa probinsya. Ang bahay kung saan 5 taon nang mag-isang naninirahan si Maria ay napapaligiran ng mga mababang pader at mga lumang bahay na dikit-dikit, isang tipikal na tanawin sa probinsya. Pinuntahan ng pulis ang kapitbahay ni Maria, si Aling Nena na 60 taong gulang. Nagulat si Aling Nena na naglalaba sa bakuran. "Naku, mga pulis, anong meron? May gulo ba sa baryo natin?" Ngumiti si Vargas. "Ale, may itatanong lang po kami tungkol sa aksidente ni Ginoong Jose Santos noong 2008. Ay, kawawang tao, napakabata namatay." Iyak ako ng iyak noon. Hinubat ni Aling Nena ang kanyang guwantes. Hinaan ni Vargas ang kanyang boses at lihim na nagtanong, "Noon po, may kakaiba bang nangyari sa kabilang bahay? May dumating bang hindi pamilyar na tao?" Tumingin si Aling Nena sa malayo, inaalala ang nakaraan. "Hindi pamilyar na tao. Teka, meron nga. Meron, anong klaseng tao po?" "Isang makisik na binatang lalaki. Nagsasalita ng Tagalog Maynila. Bago mamatay ang asawa ni Maria, ilang beses ko silang nakitang magkasama." Naging matalas ang tingin ni Vargas. "Ilang beses niyo po nakita?" 2 o 3 beses siguro. Akala ko nung una, kapatid niya, pero hindi pala." Itinakip ni Aling Nena ang kanyang kamay sa bibig at bumulong. At saka, ang lakat nilang dalawa, medyo kakaiba. Halos makadikit ang mabalikat, sobrang lapit. Sabi ko sa sarili ko, hindi naman ganyan maglakad ang hindi makakilala. Naging seryoso si Vargas, sumingit si P.O. Cruz. "Kilala niyo po ba kung sino ang lalaking iyon? Paano ko malalaman? Hindi ko naman tinanong si Maria. Inisip ko na lang na baka ganun talaga ang kapalaran ng isang biyuda." Pagbalik sa himpilan, agad na ipinatawag muli ni Vargas si Maria. Ang hangin sa loob ng interrogation room ay mas tensyonado kaysa dati. Nakahalukip-kip si Vargas at tinitigan si Maria. "Ginang Reyes, may lalaki raw na dumadalaw sa bahay ninyo bago pumanaw ang iyong asawa." Ang magaliri ni Maria sa mesa ay huminto. Pagkatapos ay nakunwaring walang alam. "Sino po ang tinutukoy ninyo?" "Nakita raw ng kapitbahay ninyo. Isang binatang lalaki galing Maynila. Mukhang napakalapit ninyo sa isa't isa." Kinagat ni Maria ang kanyang labi.
Ang kanyang tingin ay panandalyang nanginig. 1, 2, 3 segundo. Sa wakas, nagsalita si Maria. Siya po ba? Insurance agent po ang asawa ko. Insurance agent? Opo. Ilang beses siyang pumunta para ihatid ang papeles ng insurance ng asawa ko. Iyon lang po. Totoo po, hindi iniwas ni Vargas ang kanyang tingin at tinitigan si Maria. Hindi rin nakpatinag si Maria, ngunit hindi nakaligtas sa mata ng veteranong pulis ang pamumula ng kanyang lig. Kinabukasan, agad na humingi si Vargas sa insurance company ng madetalya ng insurance ni Jose Santos. Ilang araw ang lumipas, dumating ang isang sobre. Pagbukas niya sa unang pahina, napako ang tingin ni Vargas sa isang pangalan. Insurance Agent Paulo Gonzales, Sangay, 20, Insurance Agency, Quezon City. Kasama ang contact number at address na tila sariwa pa ang tinta. Ginuyumos ni Vargas ang dokumento at tumingin kay Cruz. Benji, ihanda mo ang sasakyan. Pupunta tayong Maynila. Gusto kong makita ang pagmumukha ng Paulo Gonzales na to. Unang bahagi ng Oktubre 2013, sa isang luma at gusgusing gusali sa Quezon City, ang pasilyo sa ikatlong palapag ay may masangsang na amoy ng pinahalong amag at sigarilyo. Sa dulong pasilyo, isang maliit na acrylic na karatula na may nakasulat na Paulo Gonzales Insurance Agency ang nakasabit. Pagbukas ng pinto ni Vargas at Cruz, isang masikip na opisina na may 2 mesa at isang kupas na sofa ang kanilang nakita. Ang mapader ay puno nga lumang poster nga produkto ng insurance. Isang lalaki na nakaupo sa mesa ang nag-angat ng ulo. Si Paulo Gonzales, sa kabila ng luma nitong opisina, ay may mayos na buhok at nakasuot ng plansadong damit. Tumayo si Paulo at ngumiti. Tuloy po kayo. Gusto niyo po bang mag-avail ng insurance? Inilabas ni Vargas ang kanyang police ID at itinapat sa muka ni Paulo. Pulis, ikaw ba si Paulo Gonzales? Ang ngiti sa labi ni Paulo ay biglang nawala, ngunit agad ding bumalik sa isang malumanay na ekspresyon. Opo. Bakit po? May kailangan po ba ang pulis sa isang insurance agent? Hinila ni Vargas ang isang upuan at umupo. Noong 2008, ikaw ang nakasikaso ng insurance ni Ginoong Jose Santos. Natatandaan mo ba? Kumunot ang no ni Paulo at hinimas ang kanyang baba. Jose Santos, 5 taon na ang nakalipas, medyo malabo na. Marami kasi akong kliyente. Binuksan ni Paulo ang isang drawer at kumuha ng isang maalikabok na folder. Habang binubuklat ang mapahina, huminto ang kanyang kamay. Heto siya. Ginwang Jose Santos. Kumuha siya ng life insurance noong Disyembre 2007 na may death benefit na 2 milyong piso. Alam mo bang namatay siya sa isang aksidente sa sasakyan noong Hulyo 2008? Inalis ni Paulo ang tingin sa mga dokumento at dahan-dahang tumango. Opo, alam ko. Naalala ko dahil sa proseso ng pag-claim ng insurance. Nakakalungkot na pangyayari sa isang batang edad. Tinitigan ni Vargas si Paulo at nagtanong sa isang mababang boses. Ano ang relasyon mo sa asawa niyang si Maria Reyes? Nanlaki ang magamata ni Paulo. Relasyon? Asawa lang po siyang kliyente ko. Ilang beses ko lang siyang nakita noong nakusap kami tungkol sa insurance. Sumandal si Vargas. Iyon lang ba? Naalala kang nga kapitbahay nila para ka raw laging nasa bahay nila. Bahagyang nanginig ang talukap ng mata ni Paulo. Sandali lang iyon, ngunit hindi nakaligtas sa matalas na mata ni Vargas. Ngumiti si Paulo at itinaas ang kamay. Iyon po ba? Dahil probinsya, mahirap ang paghahatid ng sulat, kaya ilang beses akong dumaan para ihatid ang mga dokumento. Bilang serbisyo lang po. Lumapit si Podos Cruz at matalas na nagsalita. Ginong Paolo, sabi ng kapitbahay nila, halos magkadikit daw ang mga balikat ninyo kapag naglalakat. Para sa isang serbisyo lang, parang sobra naman yata ang pagiging malapit ninyo. Biglang nanlamig ang ekspresyon ni Paulo.
Ang kanyang nga daliri ay hindi sinasadyang pinipisil ang gilid ng nga dokumento. Siguro po, may maling nakita ang matandang iyon. Nakipagita lang po ako para sa trabaho. Wala na po akong ibang sasabihin. Hindi na nagtanong pa si Vargas at tumayo. Sige, hanggang dito na lang muna. Pero Ginoong Paolo, ang alala ay isang kakaibang bagay. Kapag mas tinatago mo, mas lalo itong nagiging malinaw. Sa sasakyan pabalik sa himpilan, seryoso ang mukha ni Vargas. Si P.O. Cruz sa passenger seat ay nagluwag ng kanyang kurbata. Sir, sigurado ako, may tinatago ang taong iyon. Nakita niyo po ba ang pangingining ng magamata niya nang mabanggit ang kapitbahay? Isang tunay na manloloko. Hindi sumagot si Vargas at inapakan ang akselerator. Hindi lang basta ahente at kliyente sina Maria at Paulo. Mayroon silang nakaraan. Halungkatin mo ang nakaraan nilang dalawa. Kinagabihan, sa harap ng computer sa opisina, habang kumakain ng instant noodles, hinanap ni P.O. Cruz ang impormasyon ng dalawa. Maria Reyes, isinilang noong 1979 mula sa Bulacan. Paulo Gonzales, isinilang noong 1977 mula sa Bulacan. Huminto sa pagkain si Cruz. Pareho silang mula sa isang probinsya. Mabilis na nag-type si Cruz at hinanap ang kanilang educational background. Ilang sandali pa, tumayo si Cruz at sumiga. Sir, nahanap ko na. Lumingon si Vargas na naghahanda ng umuwi. Ano yan? May nahanap ka? Makaklase po sa high school sina Maria at Paulo. At makabetch pa. Nautapos sila noong Pebrero 1997. Magadating maukaklase sila. Lumapit si Vargas at tiningnan ang monitor. Makatabi ang nalarawan nila mula sa high school yearbook. Makaklase. Kung ganon, hindi ito nakataon lang. Kinabukasan, nalaman ni Cruz mula sa isang online community na mga alumni na nagkaroon ng reunion nung Taglagas ng 2007. Sa listahan ng mga dumalo, magkatabi ang pangalan ni Maria at Paulo. Nakita sila ulit sa reunion pagkatapos ng 10 taon. At ilang buwan pagkatapos nun, kumuha ng insurance ang asawa niya kay Paulo. Sumandal si Vargas at nag-isip, humiling ka na warrant. Kunin mo lahat ng tawag nila noong Hunyo at Hulyo 2008. Isang linggo ang lumipas, inaprubahan ng korte ang warrant. Pagdating ng napakaraming Excel files mula sa telecommunication company na pangganga si Cruz. Sir, tingnan ninyo po ito, nakakagulat. Ibinigay ni Cruz ang isang makapal na tumpok ng papel kay Vargas. Ang matawag sa pagitan nina Maria at Paulo noong Hunyo at Hulyo 2008 ay napakarami. Humigit kumulang 5 tawag sa isang araw at 2 ng mag-text message. Umiling si Vargas. Hindi ito tawag para sa trabaho. Naglalandian sila. Itinuro ni Cruz ang isang linya na may highlight. Ito po ang pinakamahalaga. Hulyo 16, 3:27 ng madaling araw. 3:27 ng madaling araw. Ang aksidente ni Jose Santos ay 4:12 ng madaling araw. Eksaktong 45 minuto bago ang aksidente, tumawag si Maria kay Paulo. Ang tawag ay tumagaw nig 30 segundo. Inilapag ni Vargas ang printout sa mesa. Ipinikit niya ang kanyang mamata habang nakuunay ang mapiraso ng palaisipan sa kanyang isipan. Kinabukasan, muling nakaupo si Maria sa bakal na upuan sa interrogation room. Walang imik na inilatak ni Vargas ang mag-printout ng tawag sa harap niya. Ginang Reyes, sinabi ninyo na insurance agent lang si Ginong Paulo. Diba, na nakita lang kayo para sa trabaho, na natili ang tingin ni Maria sa mga papel. At ang kanyang mata ay nanginig na parang may lindol. Ang dulong kanyang daliri ay nagsimulang manginig. Ano po yan? Nakahalukip-kip si Vargas at malamig na nagsalita. Iyan ang matawag ninyo noong tag-araw ng 2008. 5 beses sa isang araw at 2 ng text. Ganyan ba kasweet makipag-ugnayan sa isang insurance agent ngayon?
Kinagat ni Maria ang kanyang labi, ang kanyang maputlang lig ay biglang namula. Itinuktok ni Vargas ang daliri sa isang linyang may pulang marka. At dito, Hulyo 15, 3:27 ng madaling araw, 45 minuto bago maaksidente ang asawa ninyo, tumawag kayo kay Ginong Paulo. Ano ito? May usapan kayo tungkol sa insurance kamatiga kam madaling araw? Nanigas ang balikat ni Maria. Sa loob ng interrogation room, tanging ang ugong ng fluorescent lamp ang maririnig. Matapos ang mahabang katahimikan, yumuko si Maria at nagsalita sa isang mahinang boses. May relasyon po kami. Relasyon? Opo. Krida po niya ako. Nanginginig na pinunasan ni Maria ang kanyang mukha. Nakita po kami ulit sa isang alumni reunion nung taglagas ng 2007. Siya po ang first love ko nung high school. Nang makita ko siya ulit pagkatapos ng 10 taon, hindi ko na po napigilan ang nararamdaman ko. Alam kong mali pero tinitigan siya ni Vargas ng walang emosyon. Kung ganun, ano ang tawag noong Hulyo 15 bago mamatay ang asawa ninyo? Nag-usap ba kayo ng pag-ibig sa inyong krido ng madaling araw? Hindi po. Para po malaman kung nakaalis na ang asawa ko papuntang Maynila, nag-alala po ako dahil umuulan. Bakit sa krido ninyo kayo nagtatanong tungkol sa asawa ninyo? Sa tingin ninyo ba kapanipaniwala iyan? Nanginginig ang labi ni Maria ngunit hindi na siya makasagot. Tumayo si Vargas. Hanggang dito na lang muna. Tatawagan ka namin ulit. Maghanda kang sagot. Isang mas kapanipaniwalang sagot. Nang makalis si Maria, lumapit si Pokak si Cruz. Sir, naniniwala po ba kayo sa kanya na tumawag siya sa krido niya para lang mag-alala sa asawa niya? Tumingin si Vargas sa labas. Kalokohan. May mas malaki pa siyang itinatago. Kalagitnaan ng Oktubre 2013, isang tawag sa telepono ang bumasag sa katahimikan ng himpilan ng pulisya. Nang sagutin ni Vargas ang telepono, isang boses na binago ng makina ang kanyang narinig. SCPO4 Ricardo Vargas. Tama po ba? Kumunot ang no ni Vargas. Oo, ako nga. Sino to? Hindi ko po maring sabihin kung sino ako, pero may mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Mahigpit na hinawakan ni Vargas ang telepono. Sige, magsalita ka. Nakikinig ako. Si Paulo Gonzales. Imbestigahan niyo po lahat ng mga insurance contract na ginawa niya mula 2007 hanggang 2009. Marami po sa makumuha ng insurance ang nakakuha agad ng death benefit. Anong ibig mong sabihin? Magsalita ka ng malinaw. Hanggang dito na lang po ang masasabi ko. Ang iba ay nasa sa inyo na, sir. Tot. Biglang naputol ang tawag. Ibinalik ni Vargas ang telepono at nagisip. Benji, opo sir. Magpadala ka agad ng request sa Insurance Commission. Hilingin mo ang lahat ng insurance contract na ginawa ni Paulo Gonzales mula 2007 hanggang 2009. Ilang araw ang lumipas, dumating ang isang makapal na sobre mula sa Insurance Commission. Sinimulang buklatin ni Cruz ang mga dokumento habang si Vargas ay nakatingin din. Sir, heto po. Tama ang tip. Itinuro ni Cruz ang isang bahagi ng dokumento. Mula 2007 hanggang 2009, 3 kaso ng life insurance na ginawa ni Paolo ang namatay ang policyholder sa loob ng 1 taon. 3, bukod kay Jose Santos? Opo, kasama si Ginong Santos, 3 lahat. Nobyembre 2007, isang 50 anyos na lalaki nahulog sa bundok, 1.5 milyong piso ang nakuha. Marso 2009, isang 40 anyos na babae, nalunod sa lawa, 1 milyong piso ang nakuha. Kinuha ni Vargas ang mga dokumento. Parehong kaso ay isinara bilang aksidente at naibigay ang insurance. Hindi rin ba in-autopsy ang dalawang ito? Opo. Maring tumanggi ang mga pamilya kaya isinara ng walang autopsy. Inilapak ni Vargas ang mga dokumento. Hindi ito simpleng insurance fraud. May amoy itong serial killing. Tumayo si Vargas. I-report mo ito sa itaas. Kailangan natin ng tulong mula sa CIDG. Hindi natin to kaya mag-isa. Kinabukasan,
Nakaroon ng emergency briefing at agad na inaprubahan ang pakikipagtulungan sa Criminal Investigation and Detection Group, CIDG. Makalipas ang 2 araw, sumama sa kanila si Captain Ocampo mula sa CIDG, isang veterano sa insurance fraud cases. Pumasok si Captain Ocampo dala ang kanyang leather bag. SPO 4 Vargas, ako si Ocampo. Marami na akong narinig tungkol sa inyo. Nagkamayan sila. Salamat sa pagdating nyo. Mahina kami sa mga kaso ng insurance. Nakita ko na ang maipinadala ninyong dokumento. Itong si Paulo, napakasama ng amoy. Inilabas ni Ocampo ang mga dokumento. Bago ako pumunta rito, sinuri ko na ang lahat ng financial transactions ni Paulo. Pagkatapos makuha ang insurance sa 3 kaso, may malalaking halaga ng cash na na-withdraw mula sa mga account ng beneficiaryo. Sa kaso ni Jose Santos, 50,000 piso ang na-withdraw mula sa account ni Maria noong Agosto 2008. 50,000? Opo, ganun din sa 2 pang kaso. Pagkatapos makuha ang insurance, may cash na na-withdraw na nakakahalaga ng 10,000 hanggang 30,000 piso. Nagtaka si P.O. Cruz saan po napunta ang pera. Dahil cash, mahirap i-trace. Pero 99% na pumasok sa bulsa ni Paolo, kickback para sa serbisyo niya. Tumango si Vargas. So, si Paolo ang nagplano ng insurance, nag-set up ng aksidente at kumuha ng parte sa insurance money. Ganun na po. Ang tanong, bakit namatay agad ang mga taong ito pagkatapos kumuha ng insurance? Sobrang perpekto ng timing para maging aksidente. Nagpasya si Vargas. Gawin na nating suspek si Maria Reyes. Yumiling agad tayo ang arrest warrant. Ilang araw ang lumipas, inilabas ang arrest warrant para kay Maria. Ngunit nang makulong, kumuha siya ng abogado at nanahimik. Wala na po akong sasabihin. Kakausapin ko lang ang abogado ko. Nang tila mababalaho ang investigasyon, isang hindi inaasahang tawag ang dumating mula sa Quezon City Police District. Sir Vargas, si Paulo Gonzales, sumuko po. Inaamin niya raw lahat sa kaso ni Jose Santos. Mabilis na nagtungo sina Vargas at Cruz sa QCPD. Sa interrogation room, nakaupo si Paulo. Maputla ang kanyang mukha ngunit kalmado ang kanyang mamata. Ginoong Paulo, sumuko ka raw. Anong nakpabago sa isip mo? Dahan-dahang tumango si Paulo. Opo, ako po ang pumatay kay Ginoong Jose Santos. Ikwento mo ng detalyado. Huminga ng malalim si Paulo. Ako lang po ang may gawa nito. Walang alam si Maria. Kasakiman ko lang po ito. Naging matalas ang tingin ni Vargas. Mag-isa ka lang. Possible ba yon? Opo. Lihim ko pong pinlano ang lahat ng hindi niya alam para po sa insurance money. Biktima lang po si Maria. Tinitigan ni Vargas si Paulo. Napakakalmahin ni boses nito na parang nakbabasa ng isang script. Paano mo siya pinatay? Noong gabi ng Hulyo 14, 2008, pumasok po ako sa bahay nila ng lihim. Nilagyan ko po ang sleeping pills, ang energy drink na inumin ni Ginoong Santos. Tulog po si Maria kaya wala siyang alam. Habang nagsusulat, nag-isip si Vargas, may hindi tama, masyadong mabilis. Paglabas ng interrogation room, bumulong si Vargas kay Cruz. I-check mo ang alibi ni Paulo noong Hulyo 14. Alamin mo kung totoong nasa Santa Maria siya noon. Makalipas ang 2 araw, tumakbo si Cruz dala ang mga dokumento. Sir, tama po ang hinala niyo. Nagsisinungaling si Paulo. Anong nalaman mo? Noong gabing Hulyo 14, nasa isang workshop ng insurance company si Paulo sa isang hotel sa Makati. In-check ko po lahat ng records, pati ang CCTV sa parking at Manga Expressway. Wala pong record na umalis ang sasakyan niya sa hotel o dumaan sa NEX o anumang kalsada papuntang Bulacan. Hindi po siya umalis ng Maynila ng gabing iyon. Kinuha ni Vargas ang na-dokumento at ngumiti. May perpektong alibi siya sa araw na sinabi niyang ginawa niya ang krimen. Interesting. Nagsisinungaling si Paulo para protektahan si Maria.
Tumingin si Vargas sa kisame. Pero bakit niya akuin ang kasalanan sa isang pagpatay? Anong meron sa kanilang dalawa? Huling bahagi ng Oktubre 2013, mabigat at malamig ang hangin sa loop ng visiting area ng Manila City Jail. Sa likod ng isang transparent na acrylic panel, nakaupo si Paulo Gonzales na nakasuot ng damit ng preso. Umupo si Vargas sa kabilang panik at idinikit ang isang sobre sa salamin. Ginoong Paulo, sinuri namin ang lahat ng ginawa mo noong Hulyo 14, ngumiti si Vargas. Nasa isang workshop ka sa isang hotel sa Makati noong gabing iyon. Huwag mong sabihing nak-check-in ka lang tapos tumakas papuntang Bulacan. Natigilan si Paulo. Sinamantala ito ni Vargas. Huwag mo nang subukan. Sinuri namin ang lahat mula sa parking ng hotel. Next, hanggang sa mga CCTV. Hindi umalis ang sasakyan mo sa hotel ng gabing iyon. Namutla si Paulo. Maliban na lang kung may kakayahan kang mag-teleport. Imposible ang ginawa mo. Paano ka nakapatay ng tao sa Bulacan? Kinagat ni Paulo ang kanyang labi. Nakamali po ako ng petsa. Noong gabi pong Hulyo 13 ko nilagay ang lason. Hulyo 13, isang araw bago? Opo. Pumunta po ako doon ng mas maaga para ilagay ang gamot. Nalito lang po ako sa petsa. Tiningnan ni Vargas si Paulo. Sigurado ka bang nung ika-13 ka pumunta sa Bulacan? Hindi mo nababaguhin ang sinabi mo. Opo, sigurado po ako. Tumango si Vargas at tumayo. Sige, titignan natin kung totoo o hindi ang alaala mo. Pagali sa kulungan, dumiretso si Vargas sa Bulacan. Kinatok niya ang pinto ni Aling Nena. Ale, isa na lang pong tanong. Naalala niyo po ba ang gabi ng Hulyo 13, 2008? Hulyo 13, anong araw ba yon? Linggo po. Umulan nun. Ah, linggo. Galing ako sa simbahan nun. Gabi na ako umuwi. Patay lahat na ilaw sa bahay ni na Maria. Tahimik. Walang lalaking hindi pamilyar na nakita. Pati noong ika-14, wala. Sa probinsya, kapag may hindi pamilyar na sasakyan, tumatahol agad ang mga aso, pero tahimik sila noon. Nagpasalamat si Vargas at bumalik sa himpilan. Benjie, yung financial status ni Paulo. Anong nalaman mo? Sir, heto po. Nung ikibinuniki na alugi ang negosyo niya, may utang na mahigit 1 milyong piso. Pati sa Besh Alte, may utang siya. Nag-isip si Vargas. Isang taong malapit ng malubog sa utang, biglang susuko para makulong. Bakit? Ipinakita ni Cruz ang isa pang dokumento. Sir, ito pa po, tawag noong Agosto 2013. Tinignan ito ni Vargas. Agosto 15, 2013. Tumawag si Paulo kay Maria. Isang buwan bago ipayos ni Maria ang computer niya. Pagkatapos ng 5 taong walang komunikasyon, bigla siyang tumawag. Tumingin si Vargas sa kisame. Isang lalaking baon sa utang, tumawag sa dati niyang kerida. Isa lang ang dahilan, sumigaw si Vargas. Benji, ay check mo ang kasalukuyang ari-arian ni Maria. Alamin mo kung may nakatagong lupa. Kinabukasan, pumasok si Cruz na tuwang-tuwa. Sir, nahanap ko na noong 2010. Namatay ang biyenan ni Maria at minanan niya nang solo ang 300 metro kwadradong lupa sa Bulacan. Magkano na ang halaga ng lupa ngayon? Dahil sa development boom sa Bulacan, ang halaga ngayon ay 12 milyong piso. Natigilan si Vargas. 12 milyon. Mula sa 2 milyong halaga, naging 6 na beses ang itinaas. Opo, parang nanalo sa loto, ngumisi si Vargas. Kaya pala siya tumawag pagkatapos ng 5 taon. Hindi pag-ibig kundi amoy ng pera. Kung ganun sir, bakit siya nagsinungaling na umamin? Kung kailangan niyang dapat ay blackmail niya si Maria. Hindi ang sarili niya ang ikulong. Lumakat si Vargas. Kung mahahatulan si Maria, mawawalan siyang karapatang magmana. Ang lupa ay mapupunta sa malalayong kamag-anak o sa gobyerno. Kaya pala, para manatili kay Maria ang lupa, inako niya ang kasalanan. Tama, malamang may usapan sila.
Ako ang makukulong. Ibenta mo ang lupa, bayaran mo ang utang ko, at bigyan mo akong parte. Akala mo pag-ibig, negosyo pala. May dumadalaw ba kay Maria sa kulungan bukod sa abogado? Wala po. Pamilya, wala. Abogado lang. Alamin mo kung sino ang nagbayad sa abogado niya. Makalipas ang 2 araw, bumalik si Cruz. Sir, tama po kayo. Ang bayad sa abogado ni Maria ay galing sa pangalan ni Paulo. Ngumiti si Vargas. 1 taong baon sa utang. Nakbayad ng malaking halaga para sa abogado. Investment ito na may siguradong balik. Ipasa mo ang impormasyon kay Maria sa kulungan. Sabihin mong umamin na si Paulo, na sinabi niyang siya lang ang nakplanong lahat. Ilang araw ang lumipas, bumalik si Cruz. Sir, kakaiba po ang reaksyon ni Maria. Nung una, parang guminhawa siya. Pero nang ipaliwanag ng abogado ang sinabi ni Paulo, naging komplikado ang ekspresyon niya. Parang hindi siya mapakali. Nag-isip si Vargas, kung may lamat na, ito na ang pagkakataon. Gawin na natin ang huling alas. Ipatawag natin sina Maria at Paulo sa piskalya sa parehong araw, sa parehong oras. Hayaan natin silang makasalubong sa pasilyo para po makaharap sila. O, pagkatapos ng 5 taon, sa sitwasyong hawak nila ang kapalaran ng isa't isa, tiyak na may reaksyon. Ang ekspresyon sa sandaling iyon ang magiging ebidensya natin. Unang bahagi noong Nobyembre 2013 sa mahabang pasilyo ng piskalya, mabigat ang tensyon. Mula sa isang dulo, si Maria na nakaposas ay naglalakat nakayuko. Mula sa kabilang dulo, si Paulo, ginagabayan ng isa pang pulis. Palit ng palit ang kanilang distansya, 10 metro, 5 metro, 3 metro. Dahan-dahang itinaas ni Maria ang kanyang ulo at naktama ang kanilang nga mata. Huminto si Paulo. Nanginginig ang labi ni Maria. 1, 2. Sa sandaling katahimikan, nagtagpo ang kanilang matingin bago sabay na umiwas. Nakasalubong sila ng walang imikan. Sa dulong pasilyo, nakahalukip-kip na nanonood si Vargas. Hindi niya pinalampas ang sandaling iyon. Ang malalim na hinanakit sa mga mata ni Maria at ang nanigas na panga ni Paulo, sapat na iyon. Unang tinawak ni Vargas si Paulo sa interrogation room. Ginong Paulo, sinabi mong pumunta ka sa Bulacan noong Hulyo 13. Tama ba? Sigurado ka? Opo, sigurado ako. Kakaiba. Tinanong ko lahat ng kapitbahay, pero wala raw hindi pamilyar na lalaki na pumunta sa bahay ni Maria ng araw na iyon. Nanginginig ang daliri ni Paulo sa mesa, pati noong 14, walang asong tumahol. Ang alibi mo sa 13 at 14 ay sira na. Namutla si Paulo, kinagat niya ang kanyang labi. Baka po nakamali na naman akong petsa. Na naman, 1, 14. Nang masira ang alibi mo, 13. Ngayon, anong petsa na naman, nagbibiro ka ba? Hindi makasagot si Paulo. Sumandal si Vargas. Magsabi kang totoo, hindi ikaw ang naglagayng lason, di ba? Hindi ka man lang pumunta sa Bulacan. Yumuko si Paulo. Matapos ang mahabang katahimikan, nagsalita siya sa mahinang boses. Hindi po ako ang gumawa. Si Maria po ang gumawa. Si Maria, opo, ako lang po ang nagplano at nagturo sa kanya kung paano. Si Maria po ang naglagay ng gamot. Sumandal si Vargas. Kung ganun, bakit ka umamin? Bakit ka nagsinungaling? Nanginginig ang kamay ni Paulo. Sinabi po ni Maria na bibigyan niya akong 5 milyong piso kapak na ibenta ang lupa. Kung akuin ko ang kasalanan, 5 milyon, opo. Baon po ako sa utang ngayon. Sabi niya, kung mapapalaya siya, ibebenta niya ang lupa at babayaran ang nga utang ko. Tiningnan ni Vargas ang nagmamakaawang si Paulo. Tumayo siya. Manatili ka lang diyan. Lumabas si Vargas at pumasok sa kabilang silid kung nasaan si Maria. Nakayuko si Maria. Umupo si Vargas. Umamin na si Paulo. Sinabi niyang inutusan mo lang siya. Nanlaki ang mga mata ni Maria.
Alam mo ba kung anong sinabi niya? Ginawa ko lang ang inutos ng babaeng iyon. Wala akong kasalanan. Ganyan siya kaawa-awa. Nanigas ang mukha ni Maria. Hindi mo ba alam na mula pa lang sa simula, plano ka na niyang gamitin? Anong ibig mong sabihin? Nagtago siya agad pagkatapos ng krimen. Diba, 5 taon kang hindi kinontak, tapos bigla siyang lumitaw nang tumaas ang halaga ng lupa. Inamoy niya ang pera. Inilabas ni Fargas ang isang dokumento. Noong Agosto 2008, nagbigay ka sa kanya ng 50,000 pisong cash, di ba? Hinikpitan ni Maria ang hawak sa gilid ng mesa. Anong sabi niya nun? Maghintay kang 10 araw. Ayusin ko lang ang lahat at babalikan kita. Tapos naglaho siya, di ba? Namula ang mga mata ni Maria at nagsimulang mamuo ang luha. Inilabas ni Fargas ang isa pang dokumento. Ito ang report mula sa Digital Forensics. Ang search history ay ginawa noong Hulyo 5, Sabado. Ang asawa mo ay nasa Maynila para sa weekend overtime. Ikaw at ang biyenan mo lang ang nasa bahay. Hindi naman siguro ang biyenan mong may sakit ang nag-search tungkol sa mana kapag namatay ang asawa. Nagsimulang manginig si Maria. At isa pa, na-recover din namin ang email mo kay Paulo nung araw na iyon. Ang subject, paano bumili ng pampatulog? Namutla si Maria. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Huling alas ni Fargas, alam mo ba kung anong ginawa ni Paulo pagkatapos magtago noong 2008, nagpakasal siya sa ibang babae. May 2 na siyang anak ngayon. Biglang itinaas ni Maria ang kanyang ulo. Bumuhos ang malalaking patak ng luha mula sa kanyang mamata. Bumalik lang siya dahil sa pera, hindi dahil mahal kaniya. Dahil sa 12 milyong pisong lupa, nag-arte lang siya. Humagulgol si Maria. Sa loob ng interrogation room, tanging ang kanyang iyak ang maririnig. Hinintay siya ni Fargas. Pagkatapos ng ilang sandali, nanginginig na kinuha ni Maria ang isang baso ng tubig. Uminom siya at nagsalita sa isang basak na boses. Sasabihin ko po ang lahat ng nangyari noong madaling araw ng Hulyo 15, 2008. Pinindot ni Fargas ang record button. Sige, magsalita ka. Nakikinig ako. Ang tinig ni Maria ay bumasag sa katahimikan ng silid. Taglagas poong 2007, nagkaroon ng high school reunion. Hinawakan niya ang isang baso habang nagsasalita. Pagkatapos ng 10 taon, nakita ko ulit si Paulo. Ang first love ko noong high school. Hindi kumibo si Fargas. Noon pakiramdam ko na sa dulo na akong bangin. Ang asawa ko, nasa Maynila, tuwing weekend lang umuuwi. Ako, nasa probinsya, nag-aalaga sa biyenan kong may Alzheimer, naglilinis ng kanyang dumi. 3 taon na akong ganun. Tumingin siya sa malayo. Hinawakan ni Paulo ang kamay ko at sinabing, ano ba tong buhay mo? Hanggang kailan ka magtitiis sa paglilinis ng dumi? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Maria. Tumagos sa puso ko ang mga salitang iyon dahil totoo, hindi ko may tatanggi. Anong nangyari pagkatapos nun? Si Paulo na ang nagalok na mag-asikaso ng insurance ng asawa ko. Sabi niya, pipiliin niya ang pinakamagandang produkto. At dun, nalaman niya lahat tungkol sa aming ari-arian at mga utang. Uminom si Maria ng tubig. Noong taksibol ng 2008, nagsimula siyang bumulong ng maparang demonyong salita na kung makukuha lang namin ang bayad sa lupa, makakapagsimula kami ulit. Na kapag namatay ang biyenan ko, mapupunta sa akin ang lahat ng lupa. Doon ba lumalim ang relasyon ninyo? Yumuko si Maria. Opo, nahulog ako sa bitag. Ang magandang kinabukasan na iginuhit niya ay parang abot kamay ko na gagawin ko ang lahat para makatakas sa impyernong ito. Nabasag ang boses ni Maria, pero naantala ang bayad para sa lupa. Ang interes sa utang namin ay lumolobo. Ang gasto sa ospital ng biyenan ko ay walang katapusan. Halos wala na kaming pambili ng bigas. Adon na ba nagalok si Paulo ng plano? Hunyo po nun.
Sabi niya, kumuha ako ng sleeping pill sa iba't ibang ospital. Kapag inihalo sa energy drink, hindi raw mag-iba ang lasa. At ang aksidente dahil sa antok ay karaniwan lang sa expressway. Pumayag ka kaagad. Noong una, naisip ko, kabaliwan ito. Natakot ako, gusto kong tumakas. Pero itinaas ni Maria ang kanyang ulo, may luha sa kanyang mata, nagagalit siya. Gusto mo bang mabuhay ng miserable habang buhay? Sabi niya. Ang 2 milyong insurance makakatulong sa atin. Bakit ka nag-aalangan? Ako na ang bahala sa lahat. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Huminga siya ng malalim. Hulyo 14, Lunes iyon. Dapat Linggo pa lang ay aalis na ang asawa ko. Pero dahil may check-up ang biyenan ko, nanatili pa siya. Sabi niya, sa Martes ng madaling araw na lang siya alis para hindi traffic. Anong nangyari ng gabing iyon? Nanginginig ang labi ni Maria, 2:00 ng madaling araw, gumising ang asawa ko. Inabutan ko siya ng energy drink na inihanda ko. Sabi ko pampatanggal ng antok. Tinakpan niya ang kanyang mukha. Sa pagitan ng kanyang daliri, lumabas ang kanyang umiyak na boses. Nilagyan ko ng dinurok na gamot ang botang iyon. 4 na tableta, tulad ng sinabi ni Paulo. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Sa may pintuan, habang nagsusuot ng sapatos, hinawakan ng asawa ko ang kamay ko at ngumiti. Humikbi si Maria. Sa susunod na linggo, pumunta tayo sa OBGYN. Sabi niya, panahon na para makaanak tayo. Magpa-check up tayo. Sabi niya gusto niyang maging mabuting ama. Natitigilan na niya ang paginom at paninigarilyo. Ganun siyang kabenataw. Umiyak ng husto si Maria. Hinintay lang siya ni Vargas. 2:30, umalis ang sasakyan niya. At 3:27, nanginginig ang kamay ko. Tinawagan ko si Paolo. Anong sinabi mo? Isang salita lang. Nakaalis na. Tapos ibinaba ko. Yumuko si Maria. 4:12, nakatanggap ako ng tawag na naaksidente siya. Sa NLEX, 87 km mark, sumalpok daw ang sasakyan at namatay agad ang asawa ko. Pumunta ka ba sa lugar na aksidente? Opo, tumatakbo akong parang baliw. Lumalim ang boses ni Maria. Nang tanungin ng pulis kung ipapa-autopsy, nagwala ako. Huwag niyong saktan ulit ang kawawa kong asawa, sabi ko, lahat iyon kasinungalingan. Hindi para sa asawa ko, kundi dahil natatakot akong malaman na may sleeping pill sa katawan niya na makukulong ako. Anong nangyari pagkatapos? 1 buwan ang lumipas, nakuha ko ang 2 milyong piso. Gayang na pag-usapan, nagbigay akong 50,000 pisong cash kay Paulo. Pagkatanggap niya ng pera, nagbago ang ekspresyon niya. Maghintay kang 10 araw, ayusin ko lang at babalikan kita. Iyon na ang huli. Naglaho siya, nagpalit ng numero at sa loob ng 5 taon, hindi ko na siya nakita. Ang natirang pera ay ipinambayad niya sa utang at sa ospital. Nung hangin lemoy, namatay ang kanyang biyenan at naiwan siyang mag-isa sa bahay na iyon. Sa loob ng 5 taon, anong ginawa mo? Tuwing Hulyo 9 palas, nag-alay ako ng pagkain para sa asawa ko. Kahit walang dumadalaw, nagsisindi ako ng insenso at nagdarasal. Hindi ko na alam kung iyon ay para sa pagsisisi o para pagtakpan ang aking kasalanan. Pinindot ni Vargas ang stop button recorder. Sige, hanggang dito na lang. Si Maria ay nanatiling nakayuko, nanginginig na parang isang hayop. Marso 2014, sa korte, ibinaba ng hukom ang hatol. Hukom, ang akusadong si Maria Reyes ay hinahatulan ng 15 taong pagkakakulong. Ang akusadong si Paulo Gonzales ay hinahatulan ng 12 taong pagkakakulong. Tok tok tok, umalingaw-ngaw ang tunog ng gaffel, ngunit si Maria ay nanatiling nakayuko, hindi gumagalaw. Tanging si Paolo ang tumingala sa kisame. Sumigaw ang makaanak ng biktima. Pinatay niyo ang tao tapos 15 taon lang?
Iyan ba ang hustisya? Buhayin niyo ang kapatid ko, ngunit hindi lumingon ang dalawa. Ang kanilang sentensya ay naging pinal. Ilang buwan ang lumipas. Ang computer shop ni Marco Aguilar ay may nakapaskil ng for rent. Habang isinasakay ang huling kahon, narinig niya ang bulungan ng makapitbahay. Iyan yung lalaki, di ba? Ang nangingyalam sa buhay ng may buhay, nakdulot lang ng kahihiyan sa baryo natin. Ibinaksak ni Marco ang kahon. Nga ale, mas mahalaga ba ang pagbabang ng presyo ng lupa kaysa sa isang taong namatay? Paano ang taong namatay ng hindi makatarungan? Nagulat ang magababay. Tiningnan ni Marco ang kanyang. Walang lamang tindahan at sumakay sa truck. Umalis ang truck, nag-iwan ng alikabok. Kinagabihan, sa isang karinderya malapit sa himpilan, nag-inuman sina Vargas at Cruz. Benji, Tagay. Sir, tapos na ang kaso. Bakit ganyan ang mukha niyo? Ngumiti si Vargas. Nahuli natin ang salarin pero parang walang nanalo sa larong ito. Tanging matalunan lang. Si Jose Santos, kahit patay na, walang dumadalaw. Ang puntot niya, puno nga alikabok, wala siyang mga magulang o kapatid. Ang pagkakahuli natin sa kanila ang tanging magiging aliw sa kanya. Aliw? Magiging ali ba yun? Ang pagbubunyag ng katotohanan at ang pagbubukas muli ng sugat. Hindi ko na alam kung nasaan ang hangganan. Lahat ng naiwan ay umalis o nasira. Nagbanggaan ang kanilang magabaso. Ang tunok ay malungkot sa gabing iyon. Lumipas ang panahon. Noong 2015, ang 300 metro kwadradong lupa ay na-auction. Sa halagang 15 milyong piso, naibenta ito sa isang construction company. Ang lupang may madugong kasaysayan ay tinayuan ng isang 3 palapak na gusali na kumikinang sa gabi. Walang nakakaalam sa madilim na kwento sa ilalim nito. At sa malamig na selda, tuwing Hulyo 15, hindi tinitignan ni Maria ang kanyang pagkain. Sumisigaw ang guwardiya. Hoy, numero 7, hindi kakakain. Nakatitik lang si Maria sa kisame habang dumadaloy ang luha sa kanyang mata. Walang sinumang dumadalaw sa kanya. Nang magretiro si Vargas, minsan kapag bumibiyahe siya, sadya niyang dinadaanan ang Lex sa 87 km mark. Binabagalan niya ang takbo at tinitingnan ang labas. Ang nasirang guardrail ay napalitan na. Ang gabakas ng trahedya ay nabura ng ulan. Bumulong siya sa sarili habang tinitignan ang lugar sa rearview mirror. Jose Santos, sana matahimik ka na diyan. Dito, maingay pa rin. Muli niyang inapakan ang accelerator. Ang kotse ay dumausdos pasilong, ngunit ang daan na naiwan sa salamin ay nanatiling malungkot. Hulyo 16, 2008, madaling araw. Isang 32 taong gulang na ama na nangarap maging mabuting ama ang kanyang huling paglalakbay matapos inumin ang huling energy drink na inabot ng kanyang asawa ay mananatiling nakaukit magpakailanman sa isang pahinang kupas na mga talangkaso.